Magandang araw sa ating lahat. At saan mang sulok kayo ng Pinas naroroon, ating muli ang pagpapala sa araw na ito. Kumusta po ang lahat? At siyempre ang Makatang Tambay pong muli. Yung puhunan lang yung mga logic ng buhay. Kaya nga pagkatapos mo i-subscribe, panoorin mo naman para makita mo kung anong meron kay Makatang Tambay. Okay. Ang pag-uusapan natin at nais kong pasadahan sa abot ng ating munting pananaw tungkol sa tila baga lumalaki, talagang nag-i-expand talagang power o kapangyarihan ng two houses natin. Siyempre ito yung House of Representatives at saka Senado. Napapansin natin talagang lahat ng lakas nila talagang ginagamit nila, gamit na gamit, lalong lalo na ito sa mga kalaban nila. Katulad na lamang nga nitong sa budget hearing sa plenaryo na ginaganap, kung ilang beses na sinasabi ni VP Sara na nasa kamay na ninyo yan, latinarya na. Pero ngayon, kahit nagpadala na siya ng tao ron, talagang ayaw talaga lubayan ng mga kongresista na hindi si Inday Sara ang magtungo ron at humarap. At ang binibigyan din parati nila, ipaliwanag. Ilang araw na napanood natin na naghihiring ang mga ito. At saka talagang hindi napabagay na itong mga kanilang mga kahilingan na ito sa Vice President. Na talagang para nakikita mo, binubuli na lang nila. Na para bang patigasan natin kung mayroon talagang magagawa ang pangalawang Pangulo na ito. Kung mayroon talagang magagawa para sa laban sa atin. Sa pagmamatigas ito. Ganun yung nakikita natin dito na pinapalabas ng mga kongresistang ito. At sila pagdating talaga sa mga budget, nasa kapangyarihan talaga nila. Ito sinasamantala nila at ginagawa nilang kala-armas para si VP Sara ay paulit-ulit na payukuin nila sa kanilang mga harapan. Parang yun talaga yung punto rito na nakikita natin. Dahil bakit hindi? Inaproba na nga nila yung sa Pangulo. Pareho lang din naman ito. Kumbaga, special ang dalawang budget na ito ng pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Itong sa Vice President at sa Pangulo. Pero bukod tanging yung kay VP Sara, ang kumbaga kinukunti-kunti nila, talagang kinukunatan para sa ngayunan at madali ang palusutin. Tuluyan ng palusutin kahit gaano man ito kakunti na binigay nilang ito sa Office of the Vice President na budget. Isipin mo mula sa 2 billion naging 700 billion na lang. Pagkatapos gaganito pa yung ginagawa sa kanya. Kumbaga pinahihirapan. Pinahihirapan ito, nakita natin. Na susuko ka. Ang sa pangkalahatan, kahit nga sa Senado, panoorin mo yung mga hearing doon. At ganoon na rin ang iniisip ko nga rito at ikinakalungkot ko. Dapat yung bersyon ng Senado, kahit sila ay parehong silang mambabatas natin na inaasahan. Pag-ibang level naman sana sila pagdating sa mga investigasyon o mga hearing na ginagawa nila. Nakikita natin na kung anong ginagawa dun sa Kongreso, ganoon na rin yung sinususugan halos nung Senado na pamamaraan ng pag-iimbestiga. Yung panggigipit, yung pamimirsa, na kung hindi nga umaayon dun sa kanilang gustong itanong, talagang pinapagalitan talaga nila. Katulad na lang nung ating senador na si Jingoy Estrada, pro tempore ito, kumbaga, pinakamataas din siya. Pero mo kung pagsalitaan niya kanilang first person na si Alice Guo na sinungaling daw ng babaitang ito. Nagigil siya. At ganun din sa
Kongreso, mga ganyan yung nakikita natin. Pamimirsa, pananakot, sa pamamagitan ng contempt. At nasasabi nung nakakalungkot, sana bigyan naman nila ng kakaibang level pagdating dun sa kanila sa Senado. Dahil siyempre tinitingnan natin sila na national yung kanilang buto na nakuha sa tao. National yung pabor na nakuha nila. Kaya dapat hindi naman nila, wag nila sana sundan yung mga tila nakikita natin na mga panggagara-pa lang mga pagdinig na ginagawa ng House of Representatives. At sa mga nangyayaring ito, na tila pagpapalakas lalo o pag-expand ng power o kapangyarihan ng dalawang house natin na ito. Lumilitaw dito at talagang ipinapakita ang kahinaan ng executive o ng ehekutibo. Na talagang sa pamagitan nito, ginagawa ng House of Representatives ay sagad na dapat kapangyarihan lamang ng ehekutibo, yung kanilang dapat na ginagawa doon. Nakita natin na lumalampas na kaya sila. Gusto nilang palabasin na ron talagang kasama ng seguridad. Na talagang ang dapat sana ay mas nagdidesisyon ay ang Pangulo o yung executive. Pero sinasakop lahat nito. At kaya nga lalong nagdidiin at napapatunayan at nakikita natin na ang ating Pangulo talaga, ang ating Malacanang, ay talagang hindi lang basta ito nakikinig lamang, kundi talagang wala talaga siyang alam pagdating na rin sa mga mahigpit ng usapan, may kinalaman talaga sa totoong problema at ugat ng mga problema ng ating bansa. Dahil ang sumasalo ng papel niya talaga na dapat ay ginagawa niya, itong Kongreso, itong mga mambabatas, ganyan yung lumilitaw sa ating mga obserbasyon.